So ngayon po mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito, no? Ma'am Susan Ronquillo, hello po. Like po tayo. Ma'am Ay Malayko, ayan, Ma'am Virginia Domingo. Ayan. So, nako, mga kababayan, eto na nga, lumabas na ang kadramahan. Ma'am Lorina Capistrano, ayun. So, nako. Eto mga kababayan, without much ado, ladies and gentlemen, no, lapis at pentel pen. Ma'am Cynthia Capitlen, kay Ma'am Susan Ronquillo, ayun. So ito, umpisahan natin agad. Oo, ng madali. So, mga kababayan, si Marcoleta, nako, hindi ko rin lubos maisip mga kababayan kung talagang nagsabi ba to ng totoo o totoo ba ang ginagawa niya or di kaya nagdadrama lang. Hindi ko rin alam mga kababayan. Hindi ko sure kung drama ba to, totoo ba tong ginagawa ni Marcoleta. Mga kababayan, hindi ko rin sure kung ano ba talaga. Naharap sa patong-patong na Wait lang po mga kababayan. So ito po mga kababayan, puntahan po natin si Marcoleta ay isinugod na daw po di umano. Ito. Pakinggan natin. Rodante Marcoleta nasa Philippine General Hospital na para sa medical examination. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars. Marlene? Alas 11:50 ng umaga, nagkarating na, si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine General Hospital sa Manila kasama ang kanyang asawa at mga anak. Nakasakay sa wheelchair, nagkasuot ang detainee shirt, bulletproof vest, at nakaposas ang senador nang ihatid ng CADG-NCR PNP General Hospital patungo dito sa PGH ngayong umaga. Ayon kay spokesperson Colonel Allen Reyco, bahagi ito ng kanilang protocol upang masiguro na rin ang proteksyon at seguridad ng mga habang nasa biyahe. Nabatid na inatasan na Sandigan Bayan ng PNP na dalhin si Marcoleta sa TGH para sumailalim sa independent medical examination matapos. Ito po. Hello po sa iyo, Ma'am Ashley Kate and kay Ma'am Catherine Lucido. Ayan, Ma'am Virginia Domingo and kay Ma'am Ispi Aki. Ngayon mga kababayan, ito yung aking katanungan. Bakit may mga ganyan? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung ito ay dinala sa PGH para sa independent check-up, so bakit si Jinggoy Estrada hindi pinagbigyan na operahan ng paa ang tuhod? Ito sa totoo lang mga kababayan, napaka-unfair. Unfair po talaga. Bakit? Si Jinggoy Estrada ilang beses nakiusap na operahan ang tuhod. May finding sa doktor na kailangan operahan. Pero bakit walang ganun? Si Marcoleta hinanapan pa lang ng sakit ay pinagbigyan na. So ang tanong ngayon, meron bang palakasan? Yan lang ha. Meron bang nangyaring palakasan diyan sa kaso ni Marcoleta? Kasi kay Marcoleta hindi pa sure kung ano yung sakit eh. Hindi pa alam kung ano. So medical pa lang, independent pa lang siya, check up. So ibig sabihin i-check up pa lang sinugod na. Bakit ayaw dalhin sa detention center? Yan ang tanong ngayon. Bakit si Bong Revilla? Bakit si Jinggoy Estrada na meron talagang sakit at kailangan operahan? Si Bong Revilla ganun din. Bakit ayaw? 'Di ba? Bakit ganun? So ang tanong ngayon mga kababayan, palakasan ba 'to? Kasi bakit ilang beses humiling si Jinggoy puro deny? Puro denied. Bakit kay Marcoleta? 'Di ba? May pa sugod-sugod pa. 'Di ba? Nakakapagtaka lang mga kababayan, ganito ba talaga kapag INC ka? Nagtatanong lang ganito ba talaga kapag INC? Continue. Tapos ng isang PGH, pero hindi po na hindi ito nangangahulugan ng bayan sa pag-usuri ng kanilang mga doktor sa Campo Crame. I choose to believe that it's not, rather than doubting yung evaluation po ng
ng ating mga doctors dito ay ginawa po ito ng Sandigang Bayan para po ma-arrange na nga any doubts from the public. Yung doubt at yung agam-agam ng ating publiko. So, magkakaroon na ng question siguro dahil nga sa evaluation ng ating mga doktor. So, this will definitely show kung ano po talaga ang status ni Senator Marcoleta. So, biruin nyo ha, inaalam pa lang kung ano yung status sa kalusugan. Maniniwala ba kayo dyan? Napakamanlilin lang yan, napakasinungaling yan. Yung kuryente ng pangako niya, 2,000 pababa, hindi niya magawa-gawa. Kamakailan lang, wala pang isang linggo, kalakas mang bardagul niyan, kaastig-astig niyan dun sa Senado, nakipagbardagulan pa kay Ping Lacson. May programa pa nga yan sa Net25 eh. Di ba? Ma'am Maria and kay Ma'am Crisilda, hello po. Ma'am Jana Calunya, hello po. Di ba? Kalakas-lakas niyan. Tapos ngayon ganyan na, naka-wheelchair na. Ang ina naman no, mapapamura ka talaga. Sino bang ginagawa niyong tanga? Sige nga, subukan nyo nga i-absuelto, tanggalan ng kaso yan kung may sakit pa ba yan. Si Gloria Arroyo nga eh. Noong nabigyan ni Digong ng pardon at amnesty ba yon? Di ba tinanggal yung bracket, sabay street yung lakad, tumayo sa wheelchair? Di ba? Sana tuloy-tuloy na yan na. Baka naman, pag nagreklamo na naman ang Sandigan Bayan, baka sasabihin na naman ng PGH yan, gumaling na siya. Ultimo ba naman kay Marcoleta, delaying tactic para ilagay sa ilagay sa detention center? Delaying tactic yung ginagawa niya. Akala ko impeachment lang ni Sara ang delaying tactic. Pati ba naman yung pagdala sa kulungan, dinidili-delay, noong dinala sa krame, ang sabi ng General Hospital ng PNP, maraming iniindang kaututan si Marcoleta. Noong nagreklamo ang Sandigan Bayan, ang sabi ng General Hospital ng PNP, gumaling na daw. Kaya nilagay sa detention center. Noong nalagay sa detention center, ayun na naman, hinatid na naman sa PGH. Tragis na yan. Kapag magreklamo na naman ng Sandigan Bayan yan, sasabihin na naman ng PGH, okay na siya, nawala na ang paninikip ng dibdib. Kaloka, ginagawa tayong tanga. Di ba? Sa bagay, hindi naman ako tanga, DDS lang naman yung tanga. Di ba, na-imagine ninyo, isipin nyo mabuti. Noong nagreklamo ang Sandigan Bayan, noong nagreklamo ang taong bayan, bakit si Marcoleta hindi nilagay sa detention center sa Payatas? Ngayon, biglang idineklara ng PNP General Hospital na wala na ang pananakip ng dibdib at pwede na siyang ibiyahe kasi may nagreklamo. Noong nasilip, bakit maraming bisita? Ang sagot ng CIDG, 2 lang daw sa dinami-dami ng humiling na bumisita. 2 lang ang pinagbigyan. Pero nagsinungaling sila. Bakit? Bakit si Katunyeng multo? Ano yon? Si Katunyeng nagmukhang si Robin. May pa-shoutout pa. Tapos sa dinami-daming gustong bumisita, si Robin at si Sara lang daw pinagbigyan. 2. So ano si Katunyeng? Multo? Wow, Katunyeng, patay ka na pala. Nagparamdam. May pa-shoutout pa sa vlog. Tapos ngayon nung napansin, may sakit pneumonia pero maraming bisita. Aba, dineklara ng PNP General Hospital at sinabi daw di umano ng mga doktor, okay na, hindi na naknikip ang dibdib, pwede nang i-travel. Ngayon, noong na-i-travel na, aba, sinugod sa PGH. Bakit? Kasi i-check up na naman. Putang ina, mga kababayan, maubos yata yung gasolina. Nakasuhan na nga ng plunder.
Diyos ko, nagpagastos pa. Sa lahat-lahat si Marcoleta lang yung nakukulong na gastos. Bakit? Yung diesel doon sa ambulansya, hindi ba gastos ng gobyerno yon? Si Marcoleta lang yung nakukulong, ang daming demand. Diyos ko, nakukulong ka na nga lang eh. Gagastos ka pa. Paano pa yung pagkain mo? Gagastusan na naman ng gobyerno yan. Bakit pag nakulong sila? Gobyerno naman gagastos. Yung kuryente, yung pagkain. Diba? Diyos ko, may pneumonia. Sure kayang pneumonia yan? Bakit si Katunying walang face mask? Oh, tapos sabi pa ng CIDG, syempre, nasa labas yun. Pag nasa loob, naka-face mask. Ano yung shoutout ni Katunying? Wala namang face mask. Ayan, Diyos ko. Sana merong mag-inventory. Sa lahat po ba ng nakasuhan ng plunder, sino po ba yung nakasuhan ng plunder na magastos? Diba? Siguro si Marcoleta na. Sa lahat-lahat ng kinasuhan ng plunder, di ba, pagkatapos mong kasuhan, warrant, di ba, diretso sa detention center. Si Marcoleta, ang daming kaek-ekan. Kinasuhan na, hindi pa kinulong dahil check up pa. Siyempre, naka-aircon yan doon. O, paglipat niyan doon sa PGH, nga naman ilagay niyo sa electric pan lang. Siyempre, ka-aircon na naman. Diyos ko, gastos na naman ng gobyerno. Sinong magbayad niyan? Gobyerno na naman. Diyos ko naman, Marcoleta. Kamakailan lang, nakipagbardagulan ka sa Senado. Ngayon may sakit ka na. Kamakailan lang pumunta ka ng Sandigan Bayan para i-quash yung kaso. Di ba naglalakad ka? Ngayon naka-wheelchair na. Hala. Ginoo ko. Sino kayang direktor ni Marcoleta? Sino kayang nagturo niyan magdrama? Sana sa susunod sa PAMAS Award, ipaalam nyo sa akin kasi i-apply ko si Marcoleta doon. Baka sakali. Di ba? Baka sakali si Marcoleta, kapag i-apply natin sa PAMAS, inonomini ko siya. Oo. Sa bagay, 15,000 yun eh. Nominated, PAMAS Award, 15,000. o sino po yung hadit doon sa Okada? Maraming awarding dyan sa Okada na pwede kang magbayad, 15,000 lang Oo, magkaka-award ka. Totoo yan, di ba? Dati may kakilala ako. Magkakaroon ka ng award. Oo, meron pa ngang Asia Pacific. Best. 15,000 lang, manomini ka na. Di ba? Sabihin nyo sa akin may mga awarding kasi inomini ko si Marcoleta. 15,000 lang naman yun. Ewan ko lang ngayon, baka tumaas na. Hay, Diyos ko. Sa PAMAS Award, sana pasok. So, yun po yun mga kababayan. Pagkatapos mabisto ng Sandigan Bayan, nawala ang paninikip ng dibdib. Pwede na daw i-travel. Ngayon, mga kababayan, noong na-i-travel na, hinatid na naman sa PGH. Kasi i-check na naman. I will not resign my office. Sinong nagturo niya? Si Gloria? Sinong nagturo niyan? Si Gloria na naman ba? Hala, baka bukas makalawa may bracket na sa leeg yan. Antayin namin kasi yung wheelchair na gamit na. Senador Marcoleta, yung wheelchair na gamit mo na yung pambansang sasakyan ng mga plunderer. I'm sorry. I'm sorry. I will not resign my office. Abangan natin ngayon nagamit na niya ang pambansang wheelchair. Pambansang sasakyan ng mga plunderer, wheelchair. Bukas abangan natin yung bracket sa liig. Nako, hindi lang ata bracket sa liig yan, baka magkaroon na yan ng yung benda, yung bakal na yung braso, bakal na yung binti. Abangan natin yan. Hay nako, malapit na. Part 1, wheelchair. Part 2, bracket sa liig. Part 3, sasayaw na ng budots yan. Antayin natin Hay nako.